Nakita ng radar ang koordinado. Handa na ang bomba. Paglulunsad. Normal ang pagsubaybay ng radar. Normal ang paglipad ng bomba. Nasa wave body flight attitude. Bilis na 31 Mach. Ang galing ko talaga, Kunlun Guidance System. Kasama ng 31 Mach na supersonic bomb. Automatic satellite positioning. Sino pa ang maglalakas loob na hamunin ako, dangal ng Daxia? Alarma. Alarma. May nakita na hindi kilalang bagay na mabilis na lumalapit. Naku, ano ba to? Mahal, mahal. Mahal, ano nang nangyari sa'yo? Sphere, Nasaan ako? Hindi ba't sumabog kanina? Sino ba tong magandang to? ano nang nangyari sa'yo? Mahal, Nakatawid ako sa parallel universe na Warring States period. mahal. Ayos ka lang ba? Ay. Tulong. May tao ba dyan? Mrs., anong nangyari sa amo? Ang inyong kamahalan, walang malubha sa katawan ng amo. Pero, dahil sa labis na pagnanasa ay nahimatay. Ang inyong kamahalan, batay sa aking pagmamasid sa mga bituin, nakita ko ang Z-Way na tumatama sa bidaw. Ang White Tiger ay nakaupo sa East Palace, madilim ang Emperor Star. Ang kapalaran ng Griet Jiao ay maaring maapektuhan. Sa oras na iyon, tiyak na magkakagulo muli ang 8 bansa. Bakit hindi niyo dalhin ang amo sa palasyo, inyong kamahalan? Mas makakapokus kayo sa pamamahala ng kaharian. Kung dadalhin ang asawa ko sa palasyo, ang aking pagkababae, ay tiyak na malalaman ng lahat. Sa ganitong kritikal na sandali kung malaman ng mga tao, baka magdulot ng kaguluhan sa korte. At pagkabalisan ng mga mamamayan. Huwag po, amo. Hindi po pwedeng pumasok dito. Aray. Ay, huwag kang kikilos. Bitawan mo ako. Pasensya na po, amo. Dahan-dahan ling po. Pakiusap, huwag po ganyan. Ay, huwag mo akong hadlangan. Hahanapin ko ang asawa ko. Ang inyong kamahalan, baka nalaman na ng amo ang inyong pagkakakilanlan. Ako, Nakita ko na ang misis. mahal, bakit ka nandito? Bakit hindi ka nagpapahinga? Ito pala ang asawa ko, ang ganda ng katawan. Hindi pa sila nagkakasama ng original na may-ari, sayang naman. Umarasi siya, ay sarili, ulit ang ko. Mahal, ano ang tinitingnan mo? Maganda. Gusto ko. Nga pala mahal, mayaman ka ba? Ang ginto mo at ang utak ko. Walang imposible sa atin para sakupin ang mundo, kaya iminumungkahi ko. Tayo'y maghimagsik. Mahal, bakit hindi karapat-dapat ang emperador ng Zoo? Na maging hari. Karapat-dapat ba? Wala. Ang emperador ng Zoo, kahit na lumalaban sa mga kaaway, at nag-aalaga sa mga mamamayan, sa gitna ng kabuluhan ng 8 bansa, at pinoprotektahan ang mga mamamayan ng Zoo. Pero may isang bagay siyang nakaligtaan. Ano? Binigyan niya ng higit na halaga ang sining kaysa sa militar at hindi pinansin ang depensa. Kaya nangyari sa Zoo, na naging target ng lahat. Para sa akin, ang isang bansa ay dapat malakas ang militar. Para tunay na mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran, ang Zoo ay dapat maging maunlad. Dapat tayong mamuno at hawak ang ating kapalaran. Mukhang may punto ka. Pagkatapos tayo'y magkakaroon ng 10 o 8 anak na lalaki para magmana. Tapos ako'y magkakaroon ng libu-libong babae. Ay naku, Mahal, hindi ka pa nga gumagaling, naiisip mo na ang mag-asawa ng iba. pasensya na mahal, huwag kang magalit. Kung gusto kong mag-asawa ng iba, dapat ay pumayag ka muna. Sa tingin ko, dapat muna tayong maghimagsik. Mahal, dapat mamatay ang emperador. Pagkatapos nating magtagumpay, ikaw ang magiging emperatrice. At mamahala sa buong mundo. Ako naman ay magpapakasarap sa mga babae hanggang mahilo. Ay naku. Mahal, Mahal, kanina mo pa sinasabing gusto mong mag-asawa ng iba. Kaya gawin na lang nating inuko para tapos na. Ano sa tingin mo? hindi maganda yon mahal, pasensya na. Patawarin mo ako hanggat hindi ka pumapayag. Hindi ako mag-aasawa ng iba.
Mabuti. Kung gusto mong maghimagsik, susuportahan kita. Sir, bukas ibibigay ko sa iyo ang 50,000 tael ng ginto. Opo. 50,000 tael ng ginto. Ang asawa kong ito talagang mayaman. Bibigyan pa kita ng 5,000 tao at 100 hektarya ng lupa sa East Sea. Ikaw na ang bahala. Sige, mahal. Matutupad na ang malaking plano. Ginoo, may mahalagang bagay na kailangan asikasuhin ang misis. Kailangan niyang lumabas agad. Ay, Mahal. Pasensya na, gusto ko sanang samahan ka sa bahay. Pero may importante akong lakad, aalis muna ako. Sumama ka sa akin. Mrs. Nakalipad na naman ang inihaw na pato. Ang ikatlong prinsesa ng Inhua. Ano ang layunin mo sa pagdating sa ating dakilang zoo? Ang layunin ko sa pagpunta rito ay upang ibigay ng Zhao ang 3 lungsod sa East Sea sa aming Yinhua at saka sa oras na kailangan. Magpadala ng mga sundalo para protektahan ang 3 lungsod sa East Sea. Ang mga lupain ng aming dakilang zoo, ibibigay ko lang ng ganito. At ako pa ang magbabantay para sa iyo. Toma. Kayong mga ito, sobra na kayo. Pakikinggan mo. Hindi ito pag-uusap, ito ay abiso. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip, kung hindi. Magiging bantay mo lang ako. O kaya, mawawala ang iyong kaharian. Alice. Gino, Ang mga tao at lupa na inayos ng misis, handa na. ano ngayon ang gagawin? Halika. Ibigay mo ito sa mga trabahador, maintindihan nila. Sa loob ng 3 araw, dapat nilang gawin ito. At tapusin. Ano ito? Siyempre, ito ang mahalagang bagay ng iyong Ginoo. Mahalagang bagay. Tara. Pumasok tayo sa loob. Tignan natin. Ay naku Ginoo, nakakahiya ka talaga. Ay naku, dahil napunta na tayo sa sinaunang panahon. Bakit hindi tayo mamasyal? Makinig ng musika sa bahay aliwan at maranasan ang ibang buhay. Ayos ho, mukhang bago kayo rito. Unang bises nyo ho ba? Tama, unang beses. Sa itaas, tuloy po. Ang mga daliri dito ay sanay sa musika, chess, pagpipinta, at pagsusulat. Maganda. Ang galing sumayaw. Ang puti-puti. Ayos. Ganda. Ayos, ayos. Ito. Ang iyong amo ba ay may sapat na kumpiyansa? Huwag kang mag-alala, prinsesa. Ang aking amo ay tutulong ng buong puso. Tiyak na mapapasakamay natin ito. Magaling. Sabihin mo sa kanya kapag nagtagumpay, Kapag nasakop na ng Yinhua ang malaking Zhao, matutulungan ko siyang umangat at maging hari. Dapat talaga sa mga mananayaw ang ganda ng pose. Zeno ka. Ako, Narinig mo ba ang sinabi namin kanina? ano? Ano ba ang pinag-uusapan niyong dalawa at saka? Ano ba ang ibig sabihin ng tingin mo sa akin? Umalis kang gaduyan. Ay ako. Talagang napapiko na ako sa bahay mo ba ito? Sinihip lang nagising ka. Ganyan ka makipag-usap sa akin, sasabihin ko sa'yo. Pang publikong lugar ito, pupunta ako kung saan ko gusto. Ano ba ang pakialam mo? Ikaf. Ito ang mga kabataan ngayon. Ginoo, mag-enjoy tayo ng hindi nagkakagulo. Paalam. Sandali. Ano? Ikaw na. Ano? Ano-ano, syempre gusto kong makipag-inuman sa'yo. Gawin ang mga gusto nating gawin. Ano ba ang tingin mo sa akin?
Bastos. Buti na lang malakas ang loob mo. Ay. Ang hirap pa talagang pakisamahan ng mga babaeng sinauna. Grabe na ang pang-aapi. Akala mo ba walang kakayahan ang malaking zoo? Ipagutos na, handa ang buong hukbo, sa 3 araw, ako mismo ang mamumuno. Mahal na hari, pag-isipan muna ninyo, ang mga kabayong kadigma ng Yinghua ay pinakamalakas. Kung tayo ay lalaban ngayon, baka bahagya lang ang tagumpay, at ang ibang 8 bansa, tiyak na sasamantalahin nila ang pagkakataon. Sasakupin nila ang mga lupain ng Zhao, at mas malaki ang mawawala sa atin. Ano ang gusto mong gawin? Talaga bang ipapamigay ko? Ang 3 lungsod sa East Sea. Sa palagay ko, ang pinakamahalaga ngayon ay mag-ipon tayo ng lakas. Bakit hindi? Natin sundin ang payo ng 3 prinsesa. Ang pagbibigay ng lupa para sa kapayapaan ay ang pinakamahusay na paraan. Kayong mga... Hinihiling ko po sa inyong pag-isipang mabuti, mahal na hari. Maintay ka lang. Sa hinaharap, ang malaking Zhao ay magiging akin. Umalis ka. Mahal na hari. Napansin mo ba na iba na ang asawa mo? Pagbati, mahal na ginang. Nasaan ang asawa ko? Mahal na ginang, sabi po ng amo, nababagot siya sa bahay. Kaya lumabas siya para maglibang. Pinagbantayan ninyo ang amo. Ganito ba ang pagbabantay ninyo? Lumalakas na ang loob ninyo. Hindi na ninyo sinusunod ang sinasabi ko. Nagkamali po ako. Hindi ko na po ito ulitin. Kung malalaman ng amo ang tunay na pagkatao ng mahal na hari, mawawala ang 2 ulo ninyo. Kayong mga ay... Bakit nakatayo pa rin kayo at naghihintay sa akin? Hulaan mo kung ano ang nalaman ko ngayon. Nako, baka nalaman niya ang tunay kong pagkatao. Aasawa, ano ang nalaman mo? Ngayon ko lang naintindihan ang kahulugan ng isang araw na hindi pagkikita. Ay parang 3 taon. Mahal, na-miss kita ng sobra. Saan ka nagpunta? Pumunta ako doon sa tinatawag na taunang sayawan. Ang Huam Anlu. Swear, alam mo ba kung ano ang lugar na yon? Mahal na ginang, ang Huamanlo ay isang lugar ng aliwan at kaligayahan. Ah, Hay, dahil ayaw mo magkaroon ako ng ikalawang asawa, lumabas ka para maglibang, tama ba? mahal, nagkakamali ka. Wala akong ginawa. Kung hindi ka naniniwala, subukan mong amuin ako, tikman mo kung may ibang lasa. Tingnan mo kung may ibang amoy. Mahal, kilala mo naman ang ugali ko. Napakalinis ko sa sarili ko. Nanonood lang ako ng sayawan. Tapos umuwi na ako. Sana nga. Hindi ko maiwasang sabihin. Ilang araw lang hindi nagkita, mas lalong gumanda ang. Matamis ang dila mo. Hindi mo pa nga natitikman, paano mo nalaman? Ang daldal mo. Ikaw, Mali ako, usapang seryoso na tayo. Hahanapin sana kita. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ang aking malaking sandata. ano iyon? Panoorin nyo. Mahal, ano ito? Ito ay tinatawag na bomba. Kapag pinindot ko lang itong buton sa aking kamay, ang bomba ay lulutang at lalapag. Kahit saan sa loob ng 300 milya. Kayang wasakin ang lahat. Sa loob ng 10 milya, walang matitirang buhay. Isang pirasong bakal lang to, ganun kalakas. Hindi ka naniniwala. Mahal, sabihin mo na ngayon. Ang lokasyon ng palasyo ng gagumong emperador. Makikita mo, gigibain ko yon kagad. Mahal, ayos ka lang. Normal lang na hindi ka naniniwala. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang aking malaking kayamanan. Nakita mo, Mahal. Ang sandata ng amo. Nakakatakot. Sa isang iglap, maaring puksain ang libu-libong sundalo kung magkakaroon tayo nito. Mahal, ilan pa ang mayroon ka nitong pirasong bakal? hindi masyado, mga 1,000 lang. Sabihin mo na ngayon ang lokasyon ng palasyo ng gagumong emperador. Gigibain ko yon sa isang iglap. 1,000? Amo, parang hindi lang palasyo ang gigibain mo. Gigibain mo ang buong Zhao. Mahal, ang galing mo, ang husay mo talaga. Hindi naman, pero kung gusto mo talaga. Tara sa loob. Bastos, Mahal, bakit namumula ang mukha mo? kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, sisirain ko to. Aray, aray, aray. Mali ako, mali ako. Hindi mo ako matatakasan.
Mahal na hari, baka dapat lumipat muna tayo sa labas ng palasyo. Ngayon, nang makita ko ang sandata ng amo, palagi kong naisip na delikado sa loob ng palasyo. Puntahan mo sina King Lian at Honging. Sabihin mo sa kanila na dapat bantayan ng mabuti ang amo. Huwag mong ipaalam sa amo ang lokasyon ng palasyo. Dagdag pa, humanap ka ng tao para gumawa ng peking mapa. Markahan mo ang lugar ng labanan bilang palasyo. At ibigay mo sa amo. Sige, gagawin ko na ito. Your Majesty, ang prinsesa ng Yinghua ay humihingi ng audience. Hindi pa tapos ang 3 araw, nagmamadali ba siya? Sabi ng prinsesa ng Yinghua, nagbago na sila ng isip. Sa tingin nila, kulang ang 3 lungsod sa East Sea. Gusto nila ang 18 lungsod. Ang laki ng apetito. Sabihin mo sa kanila na maghintay sa main hall. Pupunta ako agad. Opo. 18 lungsod sa East Sea. Katumbas ng 1/4 ng teritoryo ng aming malaking zoo. Ang apetito ng inyong Yinghua ay talagang malaki. Ang malaking Yinghua namin, laging malaki ang apetito. Kaya't biwang Zhou pa yan. Kakayanin ng Yinghua namin. Pero, Mabait ang aming prinsesa. Kung gusto mong lumuhod at humingi ng tawad sa aming prinsesa, maaari naming sundin ang naunang kasunduan. Kukunin lang namin ang 3 lungsod sa East Sea. bastos. Ang aming emperador ng Zhao, hindi dapat lumuhod sa prinsesa ng Yinghua. Walang ganong bagay. Ang emperador ni Yongju. Sa harap ng Yinghua, wala lang yan. Ikaw, isang katulong lang. May kahapatan ka bang magsalita? Ikaw, Sir, umalis ka. Tingnan mo, ang emperador ninyong Zhao. Sa harap ng Yinghua, ganyan lang. Ito ang pagkakaiba. ikaw. Sa malaking zoo ko, ang aking katulong. Anong karapatan ninyo para pagsabihan? Hindi ka ba natatakot sa mga kabalyero ng Yinghua? Kung gusto ninyong labanan, tara. Gusto kong makita. Kung mas malakas ang mga kabalyero ng Yinghua. O ang mga espada ng zoo ang mas matalas. Mabuti, pagkatapos ng 3 araw, ang inyong Zhao, handa na para sa madugong labanan. Ang tanga talaga, nalukon ka. Ulat. Mahal na hari, ang milyon-milyong hukbo ng Yinghua ay nagkakatipon na sa labas ng Donghae sa loob ng 1 oras. Ay lulusob na sa pangunahing lungsod. Mahal na hari, sa Donghae ay 30,000 lamang ang ating mga kawal. Hindi pa huli ang lahat para magmakaawa sa kapayapaan. Pa sa mga mamamayan ng Dachau, magpasya na po kayo. Sabihan ang mga kawal sa Donghae. Natalikuran ng depensa at umurong ng 1 kaangli. Ito. Ito ay utos. Opo. Mahal na hari, ito ang bagong mapa. Samahan ninyo akong lumabas ng palasyo. Mahal, Sawag mo na. nahanap ko na ang palasyo. Ito ang mapa. Totoo ba? Totoo. Mahal, nasa iyo na ang lokasyon. Iputok mo na ang bomba. Hindi tingnan mo, mahal. Malinaw na liblib ang Donghae. At nasa hangganan pa ng Yinghua. Paano itatayo ang palasyo sa ganitong lugar? Ito, Mali ka siguro, mahal. Hindi bale, ako na mismo ang lalabas. Para magsiyasat. Mahal, Malapit na ang oras kapag nalampasan natin ito at pumasok ang Yinghua. magigiba ang Dachau. Aalis na ako. mahal, isang bomba lang naman. Iputok mo na. Kung mali ang lokasyon, hahanap ulit ako. Naku, ang tanga kong asawa, akala mo ba firework ang bomba? Pwede iputok ng basta-basta. Ang bawat pagpaputok ng bomba ay nagkakahalaga ng ginto at pilak. Noong huli, ipinakita ko lang ang aking kapangyarihan. Ngayong naniniwala ka na sa akin, dapat tayong maging matipid. Hindi basta-basta magpapaputok ng bomba. Halika. Oras na para ipakita ko ang aking kapangyarihan. Ito ay 5 milyong tael ng pilak. 500? Sapat na ba para sa isang bomba? Ang gastadora mong asawa. Hindi ba pera mo ay pera ko rin? Sabihin ko sa'yo, sa hinaharap kapag tayo'y naghimagsik, maraming gastusin ang kailangan. Kailangan nating maging matipid. Mahal. Kapag nagpaputok ka, sasang-ayon akong makipagtalik sa'yo. Hindi ba gusto mong mag-asawa ng pangalawa? Kahit ilan ang gusto mo, pwede. Kahit ilan ang gusto ko. Totoo ba to? Eh. Sige, tayo muna. Ikaw muna ang magpaputok. Pinabawi ko na. Ay sige, ako na. Bilis. Okay na mahal, hindi ba dapat tuparin mo na ang pangako mo? Sa akin. Mahal. Huwag kang magmadali, mahal. Kung masyadong mainit ang tokwa, pwede mo naman itong hipan. Hayaan mo munang lumipad ang bomba, hintayin natin ang balita. Ako mismo ang maghihipan para sa'yo, mahal.
Ikaw ang nagsabi nito ha. Elvenav, May ganitong side pala ang hari. Ang ganda mo, mahal. Sino to? Wala. Hindi. Pung hari. tumayo ka. Ano ang ginajari? Nagpadala ang Yinghua ng 100,000 hukbo. At hindi tayo gumastos ng kahit isang kawal. Ang 100,000 hukbo ay nasunog at nagkadurog-durog. Ang ganda. Hindi ako nabigo sa'yo, mahal. Sulit ang pera. Pung hari, ang ikatlong prinsesa ng Yinghua, ay naghihintay pa rin sa palasyo. Hayaan mo siyang maghintay. Umalis ka na. Oo. Bakit may gwardiya mula sa palasyo ang hinahanap ang asawa ko? Baka hindi negosyante ang asawa ko. Ay. Anak siya ng opisyal, may koneksyon sa gobyerno. Hoy, sabihin mo sa asawa ko na. Mataas ang standards ko, mahal. Ang pangalawang asawa, dapat. Malaki ang dibdib at puwit, may kulot na buhok. Katulad mo, okay na. Ginoo, nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Ano pa yan? Hindi pa yan ang tunay na kalokohan ng amo. Hindi mo pa nakikita, gusto mo bang makita? Amo, ikaf. Hilian Honging. Maganda rin kayong dalawa, sakto naman na may kaunting alam ako sa medisina. Sakto, medyo may alam din ako, halika. Patingnan ko kayong dalawa. Ha? Nagsimula na ang mang-asar sa mga alila ko. Nandito pa ako, hindi kinain ng kuneho ang damo sa tabi ng kanyang lungga. Hinahawakan mo ang mga alila ko. Hindi kinain ng kuneho ang damo sa tabi ng kanyang lungga. Ang kasunod ay, kung may damo sa tabi ng lungga. Bakit palalayo pa? May gagawin pa ako, aalis na ako, halika. Ay hindi, mahal, kanina mo sinabing kasama kita matulog. Totoo ba yon? Hindi mo ba sinabi, basta't malakas ang ating hukbo? Pumayag na si Haring Zhao na isuko. Bigla na lang may lumitaw na malaking bakal na pumapatay. Hindi ko rin alam, hindi rin sinabi sa akin ni Haring Zhao, na may ganito kaming sandata sa Zhao. Gayon, ang ating Yinghua ay talagang malaki ang nawala. Prinsesa, tiyak na mahal ang ganitong sandata. Ngayon, walang pera ang Zhao. Tiyak na mahina na si Haring Zhao, may kasabihan. Narinig mo na ba? Ano? Dagdag na kampana. Dagdag na ingay, dagdag na kandila. Dagdag na liwanag. Hindi ka o maintindihan. Ibig sabihin, magsama-sama kayong 8 bansa, at salakayin ang Zhao. Zalakayin? Ano sa tingin mo, prinsesa? Lalaban pa ba ang Yinghua? Meron pala ang Zhao ng ganitong sandata. Pero itinago lang, sinadya mong ipadala. Ang 10,000 mandirigma ng Yinghua. Pakalukuhin ang Yinghua, tama ba? Prinsesa Zhaohe, hindi ito basta bakal. Ito ay bomba na imbento ng Zhu habang meron ito. Kahit buong bansa ng Yinghua ang lumaban. Kaya nang Zhu nawasakin ang Yinghua. Habang nagtatawanan lang. Hindi ako interesado kung itlog o bomba, ang Zhao. Dapat magbayad sa Yinghua at bilang patunay ng sincerity, ang bomba na ito dapat ibahagi sa amin ng 8 bansa. Naku, sabi ng ikatlong prinsesa ng Yinghua. Nababaliw ka na ba? Ang bombang ito. Invento ng aming bansa, napakalakas. Isang bomba lang, pwedeng pumatay ng 100,000 sa inyo. Bakit ko ibibigay sa inyo? At saka, talo na ang Yinghua. Anong karapatan mo makipag-usap sa amin? Dahil ngayon, ako ay kumakatawan. Hindi lang SA Yinghua, kundi pati sa 7 bansa pa. Ibahagi ang bomba. O kung hindi, magkakaisa kaming 8 bansa laban sa Zhao. Isang bomba ko lang. Kayang puksain ang 10,000 sa Yinghua. Kahit pa 8 bansa kayo, ano naman? Huwag mong isiping hindi ko alam. Malakas man ang bomba montag. Pero siguradong mahal ang gastos. Ang Jubia, kayang gumawa ng bomba. Na pwedeng puksain kaming 8 bansa. Sire, may masamang balita. 7 bansa ang sumalakay. Mga tuso, gusto ba nilang ipahamak ang Zhu? Sire, sa kasalukuyan, hindi pa natin kaya. Labanan ang 8 bansa. Bakit hindi na lang natin? Ibigay ang bomba at ibahagi sa kanila. Pa hindi magdusa ang mga mamamayan ng Zhao? Pa sa kapakanan ng Zhao, pag nilayan ninyo ito, Sire. Kailan pa naging duwag ang mga opisyal ng Zhu? Sire, ang hindi pagtitimpi ay nagdudulot ng malaking problema. Hindi ba itinuro sa inyo ng aking ama, ang Grand Tutor, kung ano ang tamang paan? Siyang Guanhu, ginagamit mo ba ang Grand Tutor laban sa akin? Naghihimaksi ka ba? Sire, tapat ang aking puso, saksi ang langit at lupa. Ang lahat ng sinasabi ko ay para sa kapakanan ng Zhao. Sana'y unawain ninyo, Sire. Sire. Bakit hindi natin kausapin ang matanda? Baka may solusyon siya.
Lumabas ka agad ng palasyo. Hoy matanda, ano ito? Tingnan mo ito ay tinatawag na diretsong atake. At ito naman, napakagaling, ito ay tinatawag na sariling sikap. Naku matanda. Pero para sa akin, ang pinakamagaling ay ito ay tinatawag na dahan-dahang pagsulong. Naku matanda, nakakahiya. Bakit mo pinapakita sa akin ito? Naku, kayong lahat. Umupo kayo. Bakit kayo nakatayo? Mga duwag na opisyal, parang mga pagong na nakatago. Sa gitna ng krisis, ito ang ginagawa mo. Ang galing mo namang mangakit ng alila ko, ang sarap ng buhay mo ah. Ano nang ginagawa ninyo rito? Ako tinuturuan ko sila ng napakagaling na martial arts. Tingnan ko. Ano na kalokohan to? Mahal, bigla ka na lang dumating. May magandang balita ka ba sa akin? Patay na ba yung asong emperador? Tagumpay na ba ang ating paghihimagsik? Kailan tayo magkakasama sa kama? Ikaw. Hindi niya alam, huwag mo na siyang pag-initan. Si Zuwang ay nabakasyon upang iwasan ang init, kaya nakaligtas siya. Ano? Ang tibay ng buhay ng asong emperador na yun ah. Putang ina niya. Pero okay lang. Bibigyan ko pa siya ng ilang bomba. Hoy, mahal. Huwag na, nagtago na si Zuwang ngayon. Kahit magpaputok ka pa ng bomba, wala ring mangyayari. Ganito na lang. Dahil na-disturb na natin ang ahas. Mahihirapan na tayong malaman kung nasaan ang asong emperador. Ang totoo, may problema tayo ngayon. Nakita na ng walong bansa ang kapangyarihan ng bomba. Lumalapit na ang kanilang hukbo. Gusto nilang kunin ang ating bomba. Kung gusto nila, ibigay na lang natin. Paano naman yun? Ang bomba ay napakapanganib na sandata. Kapag ibinigay natin, baka gamitin nila laban sa atin. Akin ang bomba na yan, ako ang magsasabi kung kailan ito sasabog. Ako ang may control dito. Sa hinaharap, lulupigin natin ang walong bansa. Kaya samantalahin natin ang pagkakataong ito para magdanak ng dugo ang walong bansa. Para mag-away-away sila. Bilang paghahanda para sa ating paglusob. Mahal, may plano ka na naman ba? Mahal. Kung papayagan mo akong makipagkita sa kanila ng mag-isa, mapapadanak ko ang kanilang dugo. At mapapagpatayan sila. Pero kung mahirap silang ayain, mahirap. Ito. Ako ay isang mayamang negosyante at may tiyuhin akong nasa gobyerno. Bigyan natin siya ng pera para tulungan tayo. Napakagandang ideya yan, mahal. Talagang kayamanan ka. Halika, muna tayo. Mahal, huwag ka munang magmadali, aayusin ko muna. Hoy, teka muna. Napagkasunduan natin dati ang pagtira sa isang bubong at pagkuha ng ikalawang asawa. Mahal, basta't mapapag-away mo sila. Ipapakasal ko sa'yo si Xuer bilang ikalawang asawa. Ito. Tungkol naman sa pagtira natin sa iisang bubong, bigyan mo muna ako ng panahon para maghanda. CJ. Swear, dapat malinis ka. Hintayin mo ako sa loob ng kwarto. Ginoo, hindi mo ba gustong gamitin ang bomba para pasiklabin? Ang away ng walong bansa. Malakas man ang bomba mo, pero baka hindi ito abot. Hindi kayang iputok ng malayo. Ay, malalaman mo rin kung sino sa atin ang mas malalim. O kung sino ang hindi abot. Ginoo, bastos ka. Xuer, sabihin mo sa walong bansa na mag-ayos sila ng pagkikita sa Ginoo. Sabihin mong ibibigay natin ang bomba, pero hindi dapat malaman ng ibang bansa. Mahal, papapuntahin mo ang Ginoo sa kanila. Hindi ka ba natatakot na mabuko ang pagkatao mo? Kaya nga ipaalam mo ng maaga sa walong bansa na kung ipapamahagi ko ng hayagan ang bomba, hindi ko may papaliwanag sa aking mga nasasakupan. Kaya pribado naming ibibigay at kapag nakita nila ako, huwag lang nila akong tatawaging Zuwang. Ziga. Ginoo, ang tapang mo magsalita. Meron ka bang ibang plano? Lihim. Na hindi dapat malaman. Kaysa pag-isipan mo yan, mas mabuting pag-aralan mo. Ang Kunju. Susundin ko ang lahat ng utos ng Ginoo. Puro teorya lang ang napag-usapan natin, halika ngayon sa kwarto. Para masubukan natin. Naku Ginoo, ano ba ang ginagawa mo? Gusto mo rin bang matuto, Honging? Hindi pwede Ginoo, masama ang pakiramdam ko nitong mga araw na ito. Sayang naman. Dapat samantalahin ang ganitong bihirang pagkakataon para matuto. Pero okay lang. Sa susunod, babawi ako sa'yo. Ha? Halika, pumasok tayo sa kwarto at gumawa ng sasakyan. Ha? Anong sasakyan? Malalaman mo rin. Ang ingay pala ng paggawa ng sasakyan. 5 bomba lang ang ibibigay ko sa bawat bansa. Huwag mong sasabihin kanino man. Salamat, huwag kang mag-alala.
Makinig kayo. Sa inyo lang ito. Bakit siya? Huwag mong sasabihin na nakita mo ako. Kung hindi pa nalaman ng misis, na nakikipag-flirt ako sa ibang babae sa Huamanlo, siguradong papatayin niya ako. Zia. At may koneksyon pa sa emperador ng dakilang Zhao. Ikaf. Kamusta? Unang pagkikita. Sana ay maging mabuti ang ating samahan. Nagkukunwari na hindi ako kilala. Baka may sikreto rin siya. Kamusta? Ayon sa usapan, binigyan ko na ang bansa ninyo ng 5 bomba. Pero huwag ninyong sasabihin sa ibang bansa. 5 piraso lang. Hindi pwede. Gusto ko ng 10 piraso. Huwag kang magmalabis. Magmalabis? Naisip mo ba kung ang iba pang 7 bansa ay hihingi rin ng bomba? Ang kailangan mong ibigay ay hindi lang 10 bomba. Hoy, sabi ko sa'yo. Sa tingin ko, ang prinsesa ng Inhua ay may punto. Sige, 10 bomba na lang. Tara na. Samahan mo akong buhatin ang mga bomba. Mukhang hindi nga ordinaryo ang lalaking ito. Tignan natin. Hoy, ano ba ito? Noong nasa Huamanlo ka, ang tapang mo. Bakit? Ngayon takot ka na? Tigilan mo nga. Kung malaman nila ang relasyon natin, patay ako. Ikaw ba talaga ang gumawa ng bomba? Bakit? Ganito, kung sasabihin mo sa akin kung paano gumawa ng bomba, hindi ko sasabihin sa kanila, at kahit ano ang gusto mo, ibibigay ko. Kahit ano. Talaga? Ah, isa palang manyak. Mas madali na lang pala. Basta sabihin mo sa akin kung paano gumawa ng bomba. Ako ay Epsilon. Bibiguan ka. Ang mga babae ng Inhua talagang malandi. Nagpakita pa ng sarili para lang sa bomba. Hindi makatotohanan na sabihin sa inyo ang paraan ng paggawa ng bomba. Pero pwede kong isipin na bigyan ka ng ilan pa. Talaga? Ilan ba ang gusto mo? 20, hindi. 50. Ay naku. Ang dami naman. Ang sakim mo. Pero, kung gusto mo ng 50 bomba, hindi sapat ang kaunting pabor. Dapat ay malaking pabor. Basta't bigyan mo ako ng 50 bomba. Ano ang gusto mong gawin ko? Kahit ano. Sino ang makakatiis nito? Ngayon ay araw, maraming tao. Mas mabuti kung bumalik ka na lang sa gabi. Ano sa tingin mo? Matalino. Ayos lang, yan Juwang, mahinang banza. Dapat may pangunawa sa katayuan nito. Zuwang, hindi, teka, huwag kang aalis. Mahal, anong nangyari? Parang narinig ko na tinawag ka niyang Zuwang. Meron ba? Hindi mahal, tingnan mo, hindi ba tayo ay maghihimagsik? Kung maghihimagsik, dapat may tamang ugali. Dapat muna tayong maghari, di ba? Dapat muna tayong. Tingnan mo, dati hindi tayo kinikilala ng mga bansa. Pero ngayon, binigyan natin sila ng 5 bomba. Sa tingin ko, ang ikatlong prinsesa ng Inhua ay kinikilala na ako kaya tinawag akong Zuwang. Ay, Oo. oh. Ganun pala. Ginoo, naipamahagi na ang mga bomba. Ano ang susunod nating gagawin? Kayong dalawa. Umuwi muna kayo at maghintay ng gabi. Pista ng mga firework. Hinglian, ano ang nangyari SIO? Kasalanan ng amo. Ngayon, magpahinga ka muna bukas. Tuturuan ka ulit ng amo ng ibang kakaibang martial arts. Huwag, amo. Hindi ko na kaya. Si Honging na lang. Gusto rin bang matuto ni Honging? Sa susunod na lang tayo. Baka dumating na ang prinsesa ng Inhua.
Kaya ngayon, hindi muna kayo tuturuan ng amo ng bagong martial arts. Ang mga natirang aralin, bukas na lang tutulungan kayo ng amo. Magpahinga muna kayo. Tara na. Lumabas ka na. Malaking premyo. Kinyang, handa ka na ba? Ang buwan ay kumikislap. Bakit hindi tayo mag-usap ng buong gabi? Oh. Paano ba yun? Siyempre, literal na ibig sabihin. Oh. Baka nag-isip ka ng iba, prinsesa. Ako ba ang nag-iisip ng iba? Grabe, ang tapang mo pala. Gawin mo ang gusto mo. Ikaw ang nagsabi nito. Bakit montag ako itinali? Anong ginagawa mo? Ano NG balak montag? Ikaw mismo ang nagsabi kanina. Kaya gagawin ko ang gusto ko. Wala naman akong ibang hilig, ito lang, tiisin mo na. Sandali lang, bibigyan kita ng 50 bomba mamaya. Huwag. Ah, hindi ba't napagkasunduan natin? Nawakasan ang Zhao. Bakit biglang umatras ang mga sundalo? Ano ba talaga ang ibig ninyong sabihin? Baka. Ayaf ninyo NG mga bomba NG Ju? Tingin ka ang ating paraan ng pagnanakaw ay medyo nakakahiya, walang dahilan. Tama, at kung matalo tayo, malaki ang mawawala. Hindi sulit. Tumanggap ba kayo ng mga bomba mula sa Zhao sa likod? Hindi, walang ganoon. Ano NG nangyari? Hala, mga kababayan. Iba ay nagpaputok ng bomba patungo sa Zhao. Ang Zhao naman ay nagpaputok ng 5 bomba patungo sa yan. Nagpaputok ng 5 bomba. Tapos ang yan ay nagpaputok ng 5 bomba patungo sa akin. Ang naman ay nagpaputok ng 5 bomba pabalik sa iyo. Nagpaputok ng 5 bomba. Nagpaputok ka ng bomba sa amin. Kayo rin naman, nagpaputok din kayo sa amin. Mahal na hari. Sir, ano ang sitwasyon? Ang galing ng amo. Hindi lang niya napalayas ang 7 bansa nang walang labanan. Pinahina pa niya sila hanggang sa nag-away-away na ang 7 bansa. Nag-away na sila sa isa't isa. Malaki ang naitulong ng amo sa pagligtas ng Zhao. Ano po, mahal na hari? Bakit parang may inisip ka? Iniisip ko, ang bagay sa emperador. Baka naman, mahal na hari, ang emperador ay ang amo. Kung siya nga, kapag nalaman niya ang tunay kong pagkatao, kailangan ko siyang patayin. Pero buti na lang, basta't magtago ako, hindi mangyayari ito. Sir, tara, hanapin natin ang asawa. Sige na. Malalaman mo rin kung sino sa atin ang mas malalim. O kung sino ang hindi abot. Mahal na hari, baka hindi na ako sasama. Ang amo kasi. May kakaibang hilig. Sir, alam kong sa loob ng maraming taon na natili kang dalisay. Hanggang ngayon ay birhen ka pa rin. Pero ang kakayahan ng amo, nakita mo naman, ang ginto ay hindi nabibilang sa basura. Dahil sa pagmamahal ko sa ating pagkakapatiran. Kaya kita pinapangalagay bilang ikalawang asawa niya. Kung iba, hindi karapat-dapat. Salamat, mahal na hari. Kapag tayo lang tawagan natin ang isa't isa bilang magkapatid. Sa atin, hindi kailangan ang mga formalidad. Hindi ka pinabayaan ng ete mo. Hindi ka bibigyan ng kapatid mo. Ang amo lang naman ay may kakaibang hilig. Gagawin ko ang lahat. Nakita ang misis, parang nasaktan. Dalhin ko na po kayo sa doktor. Ayos lang po, misis. Naipit lang ang paa ko. Sabi ko huwag gagalaw ang kuya, kapatid ang gagalaw. Ano nangyari? Napagod ako ng gusto. Mrs., dumating ka na rin. Para sa ating dakilang layunin. Ako ay talagang pagod na pagod araw at gabi. Sumakit na ang aking matandang likod. Paano nasira ang iyong matandang likod? Wala ka bang alam sa sarili mo? Sa totoo lang, Nakita ko na ang asawa. tamang-tama ang pagdating mo. Mahal, tanungin mo si Honging. Bukod sa paggawa ng mga armas nitong mga araw na ito, tumutulong lang ako sa kanila sa pag-aaral, nagtuturo sa kanila. Pagod na ako. Anong klase ng pagtuturo? Gusto ko rin makinig. Mahal, mainit ang panahon ngayon, ang iyong maliit na mukha. Masama kung maitim sa araw, tara't pumasok na tayo para mag-usap. Sige na, nakikita ko na sa mukha mo ang iniisip mo. Huwag kang magdadahilan, malaki ang naitulong mo sa pagkalito ng 8 bansa. Tinupad ko ang pangako ko sa iyo tungkol sa pagkuha ng ikalawang asawa. Dinala ko si Xur. Ito. Sir.
Mabuti pa noong unang panahon, pwede ang lalaki na magkaroon ng maraming asawa. At ang asawa pa ang tumutulong sa pagkuha ng ikalawang asawa. Ano pang hinihintay ninyong dalawa? Dalhin niyo si Xur pagkatapos maligo at hintayin ako sa aking kwarto. Tara na. Asawa, paano na ang ating paghihimagsik? At tayong dalawa, kailan tayo magsasama? Asawa, nagre-rebelde tayo ngayon, limitado ang pondo. Kaya hindi na tayo magkakaroon ng kasal para sa ikalawang asawa. Hay, Kaya dinala ko si Xur para samahan ka ng isang gabi. Bukas ay aalisin ko na siya. Tungkol naman sa ating pagsasama, hindi pa ako handa. isang gabi lang ang aking lakas. Mahirap na ulit may pakita, kahapon ay. Ano ang kahapon? Kahapon, Asawa, kailan mo magagawa ang... Pwedeng direktang atake sa kanila. Malaking sandata. Gusto kong makita. ang ibig sabihin ng asawa ay. Direktang atake, ang ibig sabihin ng asawa ay. Direktang atake, May kakayahan ka ba talaga? walang patunay sa salita. Alam kong hindi ka naniniwala, tara't pumasok tayo. Ipapakita ko sa'yo. Ay nako, asawa, seryoso ako. Kahit matagumpay ang paghahasik ng away sa 8 bansa at nagkagulo sila. Kapag nagising sila sa katotohanan, tiyak lalo silang magiging malupit. Paano natin haharapin ang zoo pagdating ng panahon? Natatakot ako. Huwag kang mag-alala, mahal, ang 8 bansang iyon. Kung maglalaban sila at pareha silang masasaktan, tayo ang makikinabang sa away nila. Diretso na tayong aani ng tagumpay. Pero kailangan nating pag-isipan ang pag-iisa ng buong mundo. Dapat tayong maghanda para sa harapang laban sa 8 bansa. Huwag kang magmadali, mahal. Balikan na lang natin ito sa susunod. Susunod. Malapit na ang digmaan at susunod pa. Nakakaasar. Huwag kang mag-alala, mahal, sa ilang araw ay gagawa ako ng mga eroplano. Kapag mayroon na tayo nito, diretsong lilipad tayo sa langit. Para atakihin sila. Madali na lang natin mapapasuko ang 8 bansa. Malapit na ang tagumpay. Lilipad tayo sa langit. Ano iyon? Iyon ay tinatawag na uwak na sumasakay sa eroplano. GGGG. Huwag kang mag-alala, mahal. Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Asawa, huwag kang hihinto, bilisan mo. Ang bilis ko ay hindi mo maiisip. Kapag natikman mo na, hindi ka na makakapigil. Subukan natin ang bilis. At ligaya. Asawa, kung gagalingan mo. Bibigyan kita ng mas maraming sorpresa. Huwag kang magmadali, mahaba pa ang panahon. Alam kong ginagamit mo ako, pero wala akong ebidensya. Hinahanaan kita. Pero wala akong ebidensya. Hinahanaan kita. Asawa, basta't matapos mo lang yung lumilipad na bagay. Eroplanong uwak, gusto mo bang mag-asawa ng iba? Basta't kaya mo. Kahit ilan pa, pwede. Ano sa tingin mo? Parang nakakaakit, pero para sa akin, mas nakakaakit ka. Ngayon, halos hindi ko na mabuhay ang sarili ko. Pero ikaw, mahal, pwede kang maging aking pangmatagalang pagkain. Pero balik tayo sa usapan, hindi naman tutungkol sa pag-aasawa ng iba. Wala na tayong pera. Ano? Wala na? Gaano katagal yun? Wala na talaga? Ang bilis. Naalala ko, binigyan kita ng 5 milyong tael ng ginto. 5 milyong tael ng pilak. Ito ay katumbas ng 10 taong koleksyon ng pondo ng isang bansa. Gaano katagal pa lang? Bakit? Ang ibig kong sabihin, wala ka ng pera. Pwede mong nakawin ang pondo ng zoo. Bobo ka ba? Nakawin ko ang sarili kong pondo. Pwede rin tayong magnakaw sa mga korap na opisyal. Kung kulang pa, pwede natin nakawin ang mga palasyo ng iba pang 8 bansa. Sinong hindi magbibigay, siya ang tatargetin natin. Pwede pala to. Ang talino talaga ng asawa ko. Asawa, dito ka na lang at mag-develop ng mga armas. Ako na ang bahala sa pera. Magnanakaw na ako. Mahal. Ang hirap ng ginagawa mo. Hindi lang ikaw ang nagtatrabaho para sa akin, kundi pati ang pagpapakain sa buong pamilya. Naiiyak ako sa tuwa. Tara, pumasok na tayo sa loob. At masahehan kita para mag-relax. Asawa. Bakit palagi mo akong pinapasok sa kwarto? Hindi ba naiisip ng asawa ko? Na kapag nasa loob na, ikaw na ang magiging dominant. Ano ang ibig mong sabihin, mahal? Paano kung ako ang magiging dominant? Depende na lang iyan sa performance mo, asawa. Babae. Lalo kitang naadik. Ginoo, tapos na maligo si Tswir. Ipapasok na ba sa kwarto ninyo? Agad ngayon din. Ang emperador ng Zhao ay isang tulisan. Pinapagbigyan niya tayong 8 bansa ng 5 milyong tael ng ginto sa loob ng 3 araw. Sinong hindi magbibigay, pupuntahan niya at babarilin. Prinsesa Zhaohe, magsalita ka naman. Ikaw ang nang-utos sa amin na sumama sa iyo para labanan ang Zhao. Ngayon, eto na, malaki ang nawala sa atin at kailangan pang magbayad. Zeno? May plano ako. Hindi lang kayo magbabayad,
pati ang Zhao, ay hindi kayo lalabanan. Zeno ka? Ang lakas ng loob mong pumasok ng mag-isa. Narinig mo ang aming plano. Pwede ka nang mamatay. Dala ko ang aking sinseridad. Kapag pinatay ninyo ako, magiging alipin kayo ng Zhao habang buhay. Ikaf, anong garantiya ang ibibigay mo? Siya ay taga Xiao, pero nasa panig natin. Hindi ka bilang sa ating lahi, kaya hindi mapagkakatiwalaan. Mas mabuting patayin na lang. Huwag kang magpakabayani. Malakas ang sandata ng Zhao, ito ang kanyang kalakasan. Ngunit ito rin ang kanyang malaking kahinaan, dahil sa sobrang lakas. Tiyak na hindi nila ito gagamitin sa mismong Zhao. Basta't magpadala kayo ng mga mandirigma sa Zhao. Wala silang magagawa. Gusto ko lang kumita, ayoko mamatay. Tama siya, iminumungkahi ko. Magpadala tayo ng 1,000 mandirigma bawat isa sa gabi. Pasukin ng Zhao. Para ipakita sa Zhao ang ating kapangyarihan. Kapag ang emperador ng Zhao ay kumilos, papasukin natin ang mga mandirigma natin. Para guluhin ang kabisera ng Zhao. Sa ganitong paan, matatakot ang Zhao. Bago tayo atakihin, isipin muna nila ang mga kahihinatnan. At kung swertehin ang ating mga sundalo, pwedeng patayin nila ang hari ng Zhao. Tama. Ako ang mangunguna, magtutulungan tayo. Papatayin ang hari ng Zhao. Kung tutulungan mo akong patayin ang hari ng Zhao, hindi ka mawawalan at pwede ka naming. Gabi ng Emperador. Ang ganda! Dumating na ang aking pagkakataon. Ngayon, lahat ng sundalo ng 8 bansa ay nasa akin. Sino pa ang makakapigil sa akin? Huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat para tulungan kayo. Nalipulin ang Zhao. Pero, may isa pa na gusto kong patayin. Ipatawag ang Prinsesa Yinghua. Prinsesa Zhaohe, narito ka na. Handa ka na bang magbayad ng multa? Ang lakas ng loob mo. Akala Montag. May tatakot Montag ako? Parang nakalimutan mo na ang sakit kung ganun. Wala akong choice kundi unahin ang Yinghua. Hari ng Zhao, isipin mong mabuti. Kapag ginawa mo kahit ano sa amin, guguluhin ng aming mga mandirigma ang inyong kabisera. Talagang wala kayong hiya. Hindi ka ba natatakot na pagkatapos naming lipulin ang mga mandirigma? Una, lilipulin namin ang Yinghua. Huwag mong isiping hindi ko alam, kulang ang range ng bomba mo. Kung hindi, Matagal mo nang ginawa sa Yinghua. hindi mo na kailangang maghintay hanggang ngayon. Ikaw, maaari mong ipadala ang lakas na hukbo upang salakayin ang aking bansa na Yinghua. Ang aking bansa ay nasa mahinang kalagayan ngayon. Natural na hindi namin kayang labanan ang malakas na hukbo ng Zhao. Ngunit sa palagay mo ba, ang iba pang 7 bansa ay manonood lamang? Sa lalong madaling panahon, wawasakin ko ang inyong 8 bansa. Sa huli, ikaw ang magwawasak sa aming 8 bansa. O kaya naman, kaming 8 bansa ang magwawasak sa iyong Zhao. Lahat ay hindi pa tiyak. Talagang wawasakin ko kayo. May hinahan ka, Your Majesty. Ang 8 bansa ay nagpadala ng mga Ejid upang guluhin ang Great Zhao. Ito ay dahil sa sobrang laki ng hinihinging bayad ng Your Majesty. Kaya nagkaisa sila upang lumaban. Bakit hindi? Bawiin na lang po ninyo ang utos at makipagkasundo sa 8 bansa upang ang mga mamamayan ng Great Zhao ay hindi madamay sa gulo. Tama po, Your Majesty. Ang ilang mga mandirigma ng 8 bansa ay gumulo sa kabisera. Maraming mga mamamayan ang naapektuhan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagpapakalma sa mga tao. Tumigil kayo. Kayo ba ang nagtuturo sa akin? Kung patuloy na magiging mahina ang Great Zhao, tiyak na aapakan tayo ng ibang bansa. Your Majesty, pack yours up. Pack-isipan muna ninyo. Siyang Guanho, ito ang huling babala ko sa iyo. Kung patuloy mong kahihinaan ang loob ng Great Zhao at palalakasin ang kalaban, ikaw ang una kong papatayin. Hayaan mong masyahan ka pa ng ilang araw. Naku, Kinyang, hindi dapat mangyari ang anumang masama kay Kinyang. Bilisan, ihanda ang kabayo. Hindi ko inakala na ako si Kinyang ay magkakaroon ng pagkakataong maging masaya. Halika na, amo. Buwisit! Sinisira ninyo ang magandang gabi ko. Ang lakas ng loob ninyo. Hindi kayo dapat pumasok sa Great Zhao nang walang pahintulot. Oy, ingat. Ew, kayong mga lalaki, walang hiya. Hindi lang kayo nambubugbog ng babae na nalagay pa kayo. Walang hiya. Ang swerte ng batang ito. May 3 magagandang babae sa tabi niya. Sayang, ngayong gabi ay mapapasa amin sila. Anong klase kayo? Hindi kayo karapat-dapat sa mga babae ko. King Lian, kunin mo ang aking lihim na sandata. Sasabunin ko silang lahat ng mag-isa. Akala ka o ano?
Isang maitim at walang kwentang panggatong pala ang hinugot. Kuya, huwag nang magkaksaya ng panahon sa kanya. Hindi na ako makapaghintay na makipagsaya sa mga magagandang babaeng ito. Ziege, Attacke. Ama, kailan mo natutunang tawagin ang kidlat? Ano lang yang kidlat? Walang kwenta. Ano lang yang kidlat? Walang kwenta. Suea, Tandaan Montag. Sa hinaharap, may isang Diyos na dating sa Zhao, papalit sa emperador. Dapat mong tulungan ng mabuti. Master, ano ang mga tanda ng pagdating ng Diyos? Ayan niyang kontrolin ang kidlat at ang buhay at kamatayan. Makagagawa siya ng armas na pwedeng wasakin ang mundo. Maari niyang dalhin ang kapayapaan sa mundo, o kaya naman, ang pagkasiya nito. Kontrolin ang kidlat at ang buhay at kamatayan. Diyos ba talaga siya? Linisin mo ang mga basurang ito. Balik tayo sa bahay, tuturuan ko pa kayo. Hongin ay, dapat ka na rin sumali, tingnan mo. Ang dami mong na-miss na aralin, pasok na tayo. Sir, anong tinitingnan mo? AMA, wala lang, parang, lalong naging misteryoso ka. Parang ibang tao ka na, mas lalo kang naging magaling. Ama, may mas maganda pa ako. Ngayon mo matitikman. Kinyang, Asawa, bakit ka nandito? Sir, may 8 bansa na mandirigma ang pumasok sa kapital. Malaki ang nangyayari. At naglalaro ka pa kay Kinyang. Hindi pa nagpapalit ng damit ang emperador. Bilis. Are, bilis. Mahal, dumating ka rin, dalhin mo na si Xuer. Tama nga ang sabi ng matatanda, ang bewang ng babae ay patalim. Nag-alala ako sa'yo, dali-dali akong pumunta dito, tapos ikaw. Walang puso ka. Mas mabuti pang isipin mo. Kung paano mo lilipulin ang mga mandirigma. Bakit mo sila pakialaman? Bahala sila sa buhay nila. Sana nga ay gibain nila ang buong kapital. Tulad niya ng sabi, mas malaki ang alon, mas mahal ang isda. Kung hindi natin sila puksain, parang kontrolado na ng 8 bansa ang kapital ng Seoul. Kahit matagumpay tayo sa pag-agaw ng trono, mananatili tayong nasa ilalim ng 8 bansa. Mukhang may punto ka. Mahal, basta't pumayag ka lang. Linisin ang mga mandirigma sa loob ng 3 araw. Pagsasamahan kita sa kwarto. Isang araw lang kaya ko ito. Kaya kong linisin ang mga mandirigma at dagdag pa. Kaya kong wasakin ang bansang Yinhua sa tabi. Pero, Mahal. Anong balak mo? mahal, ang 3 magkapatid, nasakop ko na sila. Gusto ko na kayong magsanay kasama mo. Ay mahal, biglaan naman, hindi bagay. Mas mabuti pumili ng araw. Hindi naman ako mahinhin, mas mabuti ngayon na. Araw-araw mas malakas. Ito ba ang Dragon Robe? Mahal, baka ikaw. Naku, mabubuko na. Ay mahal. Sa ganito, madali ko nang makakamtan ang 3 palasyo at 6 na hardin. Mahal, maghihimagsik. Kailangan kong sumabay. Para sumabay sa iyo, ginawa ko na ang Dragon Robe. Kamusta? Gusto kong maramdaman ang pakiramdam ng pagiging hari. Mahal, may ganito kang pag-isip. Hindi na sayang ang aking pagsisikap sa mga nakaraang araw. Masipag ako, pero ang Dragon Robe medyo pangit. Ay, Okay lang, bukas, gagawa ako ng lace para sa'yo. ano ang lace? Alam ko lang ang sutla at spider silk. Ano ba ang lace? Na, bakit hindi ako gumawa ng mga pampaganda para sa babae? Tiyak na magbebenta ng maayos, sayang kung hindi. Swear, ang galing mo. Sa hinaharap, araw-araw kayong magpapalit. Lace, black, fishnet, lahat ng uri. Naiisip ko pa lang, hindi ko na kaya, ako. Ay Ginoo, ano ba ang matigas? Ano, sa tingin mo ba kulang ako? Ano sa tingin ninyong dalawa? Na mahal, ang ating paghihimagsik, nasaan na? Saang antas na? Iwan muna ang paghihimagsik, ang pinakamahalaga ngayon. Ay agarang alisin ang mga mandirigma ng 8 bansa.
Mahal, kanina mo sinabi, kaya mong alisin ang mga mandirigma sa isang araw. At wasakin ang Yinhua, totoo ba? Anong klaseng tao ako? Hindi mo ba alam itong maliit na bagay? Para sa akin, madali lang ikaw. Maghanda ka na lang ng pera. At maligo, hintayin mo ang magandang balita. Walang katapusang kalokohan. Aalis na ako. CJ, Swear, halika na. Madam, gusto kong protektahan ang amo. Anong sinasabi mo? Ikaw. Aalis na ako. madam. Galit. Amo, ano ang ginagawa mo, Jack? Okay, maganda ang performance niyong tatlo ngayon. Maaga na, magpahinga na kayo. Salamat, amo. Sino? Bakit ka nandito? Bakit ganito ka katigas, Kinyang? Ayaw mo ba talaga akong makita? Prinsesa ng Yinhua. Gabi na, hinahanap mo ako. Hindi ka ba natatakot na mahuli? Anong dapat kong katakutan? Ikaw ang dapat matakot, hindi ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Ngayon ka natatakot? Noong nasa Huamanlaw at nung pinadalhan mo ako ng misil. Ang tapang mo noon ah. Ngano, sabi na nila, first time is awkward, second time is familiar. Ito na ang pangatlo natin, hindi ka natatakot. Bakit ako matatakot? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sabihin mo, bakit ka pumunta sa gabi? Baka naman nalulungkot ka, naalala mo ang aking maliit na latigo. Aray, ang sakit. Bastos. Ikaw ang pumunta sa akin, hindi kita pinilit. Gusto mong mamatay. Seryoso ka? Ano na? Nahihinaan ka na ng loob. Tulad mo, na may kakayahan, paano ko kayang papatayin? Interesado ka bang sumali sa Yinhua? Gamitin ang iyong kakayahan. Tulungan ang Yinhua na gumawa ng armas. Pagdating ng panahon, ibabahagi ko sa iyo ang mundo. Maraming magagandang babae ang naghihintay sa iyo. Matagal na akong hindi nakakapunta sa Yinhua. Sa mga video lang ako nakakita. Pwedeng subukan, bakit hindi? Pumayag ka na? Pero, Pero ano? hindi ko pa lubos na naintindihan ang dasyo. Bigyan mo naman ako ng konting oras, huwag kang magmadali. Talagang pupunta ako sa Yinhua. Pero pupunta ako para pasabugin ang inyong Jingo Shens. Anong Shensu? Tama ka. Sa panahong ito, malamang hindi pa ito naitatayo. Ano ba itong malaking Zhao? Mahina at walang kakayahan. Wala itong ambisyon tulad ng aming bansa. Ang may bibigay ko sa iyo. Ay higit pa sa narito. Sige, umuwi ka muna. Bukas. Bibigyan kita ng malaking sorpresa. Sige, hintayin kita. Natapos na ang eroplano, bukas bibigyan ko kayo ng malaking sorpresa. Ikaw. Prinsesa Zhao-he, ano ang ibig mong sabihin? Ang aming malaking zoo, hindi naman kami gumawa ng anuman sa inyong walong bansa. Bakit ang inyong mga mandirigma ay nagkakagulo sa aming kabisera? At sinunog pa ang mga bahay ng aming mga mamamayan. Maraming mandirigma, minsan mahirap kontrolin. Mahirap kontrolin. O ayaw mong kontrolin? Ang mga bagay sa pagitan ng ating mga bansa. Kahit may alitan, dapat ay sa labanan. Dapat ay sa labanan nagkakaintindihan, pero kayo ay nanakit sa mga mamamayan. Anong klaseng kakayahan yan? Kung gusto mong patigilin ang mga mandirigmang ito, pwede rin. Nakita mo naman ang daming patay. Pagdating sa kabisera, kailangan din nilang kumain at mabuhay. Kung hindi, hindi naman sila magnanakaw, ganito. Bigyan mo ako ng 1,000,000 ginto. Pwede kong pakalmahin ang mga mandirigmang ito. Gusto mong bigyan ko kayo ng 1,000,000 ginto. Prinsesa Zhao-he, ang kapal ng mukha mo. Naniniwala ka ba, pwede kong lipulin ang inyong 8 bansa? Kung kaya Montag, lipulin Montag. Ginagamit mo ang mga mamamayan laban sa akin. Walang hiya. Ang inyong 8 bansa, nagkakagulo sa aming kabisera. Ang mga mamamayan ay nahihirapan na, at ang mga mandirigmang ito, karamihan ay mga desperado. Mahirap silang mahuli, ang mga paraan namin ay hindi gaanong epektibo. Bakit hindi? Makipagkasundo muna sa 8 bansa, magbigay ng konsesyon. Ito ang paraan upang mapanatili ang aming malaking Zhao. Kung hindi, ang mga mamamayan ay maghihimagsik. Ang aming malaking Zhao ay maaring mawala. Mukhang may matalino pa rin sa inyong Zhao. Hari ng Zhao, pag-isipan mong mabuti.
Gusto mo ba ng dangal o ang kapayapaan ng mga mamamayan? Bilang isang makabayan at mapagmahal na emperador ng Dachau, dapat alam mo na kung ano ang pipiliin. Ano ang dapat kong gawin? Hala, hala. Ano biayam? Bakit ka napapanik? May malaking problema. Ang ating Yinghua. Inaatake ng mga Yue lahat ng lungsod. Naging guho na. Tapos na ang Yinghua. Ano? To? Ano? Ang Yinghua. Wala na? Third Princess, bumalik ka na at tingnan mo. Maraming namatay, halos wala nang natira. Imposible. Hindi pwede yun. Emperor Zhou, paano mo nagawa? Nalipolin. Ang malawak na teritoryo ng Yinghua sa loob lang ng kalahating araw. Isang prinsesa lang ng isang bansa. Anong karapatan mo para kausapin ako? Siege. Winasak mo ang Yinghua. Hindi ka rin magiging maayos. May 8 bansa pa ang may mga mandirigma sa Dachau capital. Magiging dagat ng dugo ang Dachau capital. Third Princess, ang ibang 7 bansa. Nang mabalitaan ang pagbagsak ng Yinghua, binawi nila ang lahat ng mandirigma mula sa Dachau capital. Ano? Pinalik? Bakit? Kaya ng Dachau nalipulin. Ang malawak na teritoryo ng Yinghua sa loob lang ng kalahating araw. Sino pa ang maglalakas loob na guluhin ang Dachau? Kahit hindi sila umalis, okay lang. Kung kailangan ang Dachau ay lilipulin. Huwag. Kahit wala ang 7 bansa, may mga mandirigma pa rin ang Yinghua. Babayaran mo ang dugo ng Dachau, kapital ng dugo. Ang ating mga mandirigma, pinatay na lahat. Ano? Ang 7 bansa, takot sila sa Dachau bago sila umalis. Pinatay nila ang lahat ng ating mandirigma. Yinghua. Tapos na pala. Bukas, bibigyan kita ng malaking sorpresa. Zia yon. Haring Zhu. Ikaw ang nag-utos na lipulin ang aking kaharian na Yinghua. Winakasan mo ang aking pag-asa. Sinira mo ang aking mga plano. Ikaw, paulit-ulit mong hinamak ang kapangyarihan ng aking zoo. At naglakas loob ka pang saktan ang mga inosenteng mamamayan ng zoo. Ganito kababaw ang pagpapahalaga mo sa buhay. Napakalupit at walang hiya, karapat dapat kang mawasak. Patayin kita. Mga tauhan. Hulihin siya. Mamatay ka. Ang patalim ay may lason na nakamamatay sa isang dikit. Tiyak na mamamatay ka. Mahal na hari. Kumusta ang hari? Emga tauhan. Mahal na hari, tawagin ang manggagamot. Tingnan mo agad. Hey, Manggagamot, kumusta ang hari? Ang lason na ito ay tinatawag na Kijuidu, napakalakas ng bisa. Mabilis kumalat. hindi ka unabutan. Naanalize ang sangkap nito. Ngayon ay kumalat na sa buong katawan. Baka zakali. Huwag sanang mangyari ang masama sa hari. Ano ang gagawin natin ngayon? Siya ay isang taong kayang kontrolin ang kidlat at ang buhay at kamatayan. Kayang gumawa ng sandata na makapagwasak sa mundo. Kayang magdala ng kapayapaan sa mundo. At kayang magdala ng pagkawasak sa mundo. Amo. Mahal na hari, hahanapin ka o ang amo. Tiyak na kayo niyang ililigtas. Babalik ako agad. Huwag. Magagalit siya. Ako. Ang nandaya sa kanya. Huwag. Mahal na hari, ang iyong kalusugan ang pinakamahalaga. Ang kaharian ng Yinghua ay talagang mahina. Madali lang nasira. Pero ang prinsesa na Zhaohe ay isang matapang. Sabihin mo ulit sa akin, ano ang nangyari noon? Patay na ba talaga ang Haring Zhao? Aming Panginoon, ang lason daw ay napakalakas. Wala nang magawa ang manggagamot. Isang hininga na lang ang natitira sa Haring Zhu. Mabuti. Kapag namatay ang Haring Zhao,
Akin na ang trono. Isang hininga na lang, tutulungan ko siya. Dagdagan pa ng apoy. Ikaf, punta ka. Hanapin mo ang mga sugo ng 7 bansa, Panginoon. Noong nakaraan, natakot sila na malaglag ang kanilang bansa sa kalahating araw. Baka hindi sila pumayag. Madaling iwasan ang hayagang sibat. Mahirap iwasan ang lihim na pana. Kahit gaano katalino ang sandata, napapatay pa rin. Sabihin mo sa kanila, may lihim akong plano, walang gagamiting sundalo. Kahit na, hindi nila malalaman na may nasa likod nito. Matalino ang Panginoon. Bakit biglang naging napakalakas ng Zhao? Ang ganitong malaking sandata. Paano ito nagawa? Parang hindi ito kayang gawin ng tao. Mukhang kailangan nating sundin ang Zhao. Wala tayong magagawa. Kunting bagay lang hindi na natin kaya, mga kasama. Narito ako ngayon para sabihin sa inyo ang isang magandang balita. Anong magandang balita? Ang emperador ng Zhao ay nalason. Ito ay naku. Alam ninyong lahat ang aking posisyon sa Zhao. Ang pinakaligtas ay suportahan ninyo ako. Kapag ako na ang nakaupo, ibabahagi ko sa inyo ang paan ng paggawa ng lihim na sandata. Sa oras na iyon, maghahati tayo sa mundo. Ano sa palagay ninyo? Ngayon, buhay pa ang emperador ng Zhao. Nandiyan pa ang sandata. Matatag ang loob ng mga tao. Paano kami maniniwala sa iyo? Kaunting panahon na lang ang asong emperador. Pwede pa nating dagdagan ang apoy. Basta suportahan ninyo ako. Pwede nating pilitin na patayin ang hari ng Zhao. At walang makakaalam kung sino ang may gawa. May ganito pa palang malakas na diskarte. May kasabihan kami rito, ang bunganga ng maami ay ginto. Ang patuloy na paninira ay nakasirang buto. Ano? Sinasabi mong nalason ng asawa ko. Saan? Dalhin mo ako ngayon. Ay, Gino. Pupunta ka sa palasyo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang iyong asawa. Ang totoo, ang iyong asawa ay ang emperador ng Zhao. Ano ang sinasabi mo? Ginoo, ang Zhao ay mayaman, laging pinagmamasdan ng ibang bansa. Ang iyong asawa ay tumanggap ng responsibilidad sa oras ng panganib. Kailangan panatilihin ang loob ng mga tao. Kaya nagbihis siya bilang lalaki. Mabuti. Lahat kayo ay alam, ako lang ang hindi. Vala, At araw-araw kong sinasabi na maghihimagsik. Sa loob-loob ninyo, tinatawanan niyo ako. Vala, amo, Sabi ng doktor, mabilis kumalat ang lason. Nasa bingit ng kamatayan ang asawa mo. buhay ang nakataya. Tara na, huwag kang tatanga-tanga, kunin mo ang aking bowl. Pupunta tayo sa palasyo agad. Ziege. Mahal na hari, hinala ka una po ang amo. Maliligtas ka na. Mahal, Emperador ng Zhou. Kaya pala pinapagawa mo ako ng mga armas, ano na naman ang kailangan mo? Ginagamit mo lang ako bilang kasangkapan, di ba? Sa puso mo, may kahit katitimbang pagtingin sa akin bilang asawa. Ni hindi mo man lang hinawakan ang kamay ko, may pagmamahal ka ba sa akin? Balak mo bang patayin ako pagkatapos kong gumawa ng mga armas? Para walang problema sa hinaharap. hindi ko ginusto yon. Tama na yan. Lalabas na ang namuong dugo, huwag kang mag-alala mahal. Makakaligtas ka, sigurado ako. Mahal, ang mga sinabi mo kanina, Mga kalokohan lang yon, masama sa katawan ang maruming dugo. Ang pinakamabilis na paraan ay pag-alabin ang puso para lumabas ito. Huwag kang mag-alala, di pa tayo nagkikiskisan ng kama, naglalambingan. Paano kita pababayaan? nakakainis ka. Halika, humiga ka muna. Buti na lang nung dumating ako dito, nakaimbento ako ng atropine. Talagang takot ang mga sinaunang tao sa lason. Mahal, tuturukan kita ng aking espesyal na gamot, gagaling ka na. Papasok na ako, mahaba ito. Tiisin mo. Kumusta ang pakiramdam? Mahal, hindi kita ginagamit bilang kasangkapan. Pero, ang pagtatanggol sa bansa at pagprotekta sa mga tao ay ang aking tungkulin. Kailangan kita. Tangang-tanga ka. Huwag mo nang ipaliwanag. Ang sarap-sarap ng Emperatrice, ikaw ang bahala sa pagpapalawak ng imperyo. Ako naman ang bahala sa mga magagandang babae.
Alam mo ba, noong una kitang makita, ang ganda mo, malambot at makinis. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. 8 lang naman ang bansa. Huwag mong gagalawin ang asawa ko. Lilipulin ko kayo. Ang Panginoon, nag-alala ba kayo sa hula tungkol sa ama? Ang bituin ng emperador ay bumaba, tiyak na maghahari sa buong mundo. Patayin ang mga hari ng iba't ibang bansa. Ito ang kanyang dapat gawin. Kahit ako ba ay hindi makakaiwas? May kinabukasan pa ba tayo? Gusto ko sanang hindi siya makipag-ugnayan sa labas. Para hindi tayo magkakaroon ng hidwaan. Ngunit ngayon, Panginoon, magsama na tayo. huwag kang magsalita ng ganyan, Swear. Alam mong kami niya. Maaaring mamatay. Bakit mo pinipilit na magsama kami? Sa isang kama. Panginoon, kailangan magsama para magkaanak. Kung magdadalang tao kayo sa anak ng ama, ang inyong anak ang magiging tagapagmana ng trono. Sa ganitong paraan, mawawala ang alitan sa pagitan ng bituin ng emperador at ng trono. Ang batang ito ay magiging hari at bituin ng emperador. Perpektong pinagsama ang dugo. Ikaw na ang bahala. Mahal, sabi ni Xwir ngayong gabi ay para tayo magsama. Pero parang hindi naman ganyan ang itsura mo. Huwag kang bastos. Ito ang aking munting tahanan, hindi yung palasyo mo. Kaya pala dito ka pumunta. Ano ba? Ano ba ang sinasabi mo? Huwag. Huwag kang gagalaw. Mauna ka sa kama. Ako ang gagalaw. Mahal, sinabi mo na lilipulin mo ang 8 bansa. Totoo pa ba iyon? Ang natitirang 7 bansa, parang may kaba pa rin ako. Mahal, kailangan munang ayusin ang loob bago ang labas. Tingnan mo ang nangyari kay Prinsesa Zauhe. Sa palagay ko, may taksil sa loob ng ating Zil. Kailangan nating hanapin at patayin sila. Puksain natin hanggang sa ugat. Pero, Panginoon, may masamang balita. Maaming tao ang nagtipon sa labas ng palasyo. Sinasabi nilang hindi ka karapat-dapat maging hari. Gusto nilang bumaba ka sa trono. ano ang nangyayari? Kumakalat ang balita na si Haring Zhao ay mapusok at madugo. Nagalit ang langit at ilang buwan ng tagtuyot sa Zhao. Baka hindi na tayo mabuhay. Sino ang nagsisiraan? Huwag kang mag-alala, mahal. May naisip na akong paraan. Ang mahal na hari, maraming lungsod sa kanluran ang nakakaranas ng tagtuyot ng ilang buwan at ito'y itinago ng mga opisyal ng probinsya. Ngayon, maraming mga biktima ang pumupunta sa kabisera. Kung hindi piaulan, Baka magkaroon ng pag-aalsa. Ano ang gagawin natin, mahal na hari? Nakita mo na ba ang mga taong ito sa palasyo? sinasabi nila na dahil sa pagiging madugong mandirigma at mapagpatay ng hari, at madalas na pagwasak sa mga bansa, kaya nagalit ang langit. At nagpadala ng sakuna bilang parusa sa ating Zhao. Ako'y humihingi ng pagbibitiw ng hari. Ano? Ano ang sinasabi ninyo? Mahal na hari, kung hindi ka magbibitiw, Baka magpadala ang langit ng mas malaking parusa na makakaapekto sa mas maraming tao. Siyang Guanhu. mukhang hindi na magtatagal ang hari ng Zhao. Kailangan nating mag-advance ng lahat. Kayong mga hayop lumayas. Bilis, umalis na kayo. Swir, kamusta ang pag-arte ko kanina? Napakagaling ng pag-arte ng mahal na hari. Akala ko talaga ngayon, mahal na hari, ay malapit ka ng mamatay. Kung hindi ako magaling umarte, paano ko mahuli ang mga taksil? Bakit ba ako nagkaroon ng mga walang kwentang tauhan? Sa halip na solusyonan ang problema, panay ang pamahiin lang ang alam. Wala ni isa man lang ang katumbas ng aking asawa. Hindi ba't gusto nilang mamatay ka? Kaya't gawin natin ang kanilang plano.
Ipakita natin sa kanila na malubha ang hari ng Zhou. Kapag sila'y nagpabaya, lalabas ang kanilang tunay na kulay. Hayaan nating sila ang magpakita ng sarili nila. Ang talino mo, mahal. Hindi muna natin dapat isipin ang mga taksil. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang problema sa tagtuyot na itinago nila. Hindi na tayo makakapaghintay ng mabagal na tulong. Kung hindi ulan, baka maghirap ang mga tao. At kapag sinamantala ng 7 bansa ang pagkakataon, magkakaroon tayo ng problema sa loob at labas. Baka magdulot ito ng malaking kaguluhan. Sir, ano sa palagay mo kung bigyan natin ng posisyon ang aking asawa? Ha? Mahal kong hari, bakit ka malungkot ngayon? Dahil sa matagal na tagtuyot sa Zhao. Kahit na magagamit natin ito para mahuli ang mga taksil, kung hindi ulan, paano ang mga ordinaryong tao? Kasalanan ng mga ministro na laging pinipilit ang hari. Hindi man lang nila naisip na tulungan ang hari. Mahal, hindi ko kayang paluin ang ulan. Huwag kang mag-alala, mahal. Ako na ang bahala sa pagpapaulan. Sir, ipagutos mo na maglabas tayo ng anunsyo sa mga tao. Sino man ang makakapagpaulan, gagawin kong first-class star observer. At bibigyan ng 1 milyong ginto. Ziege. Ayos niloko mo ako. Hindi ko na ito tatanggapin. Mahal, hindi mo rin ba kayang magpaulan? Siyempre kaya ko. Pag ulan lang naman yan. Ano ba yan, hindi lang ulan. Kaya ko pang magpaulan ng matagal o kaya naman baha. Pero tingnan nyo ang langit, walang ulap. Wala talagang mag-ulan. Kahit si Dragon King. Titiklop din. Ay na. Kung walang ulan, kasalanan ni Dragon King. Walang problema, 2 bomba lang. Sapakin natin si Dragon King, ulan na yan. Mahal, totoo bang may Dragon King? Kaya ba talaga ng misile mo? Sa harap ng bomba ko. Walang imposible, di ba? Sa gabi, ako mismo ang magtuturo sa'yo. Kung talagang makakapagpaulan ka, ikaw na ang pinuno ng mga bituin. Ano ibig sabihin nito, mahal? Nandyan ka na, para saan pa ang titulo? Ano? To? Ano ne Casalet? Ilang buwan ng tagtuyot sa Zhao, walang ulan. Nag-anyaya ang palasyo ng mga bihasa. Kung makakapagpaulan, gagawing pinuno ng mga bituin. Gagantimpalaan na milyon. Tutubea? Proklamasyon ng emperador, paano magsisinungaling? Kung makakapagpaulan ako, wala nang problema sa pera. Sayang, wala tayong kakayahan. Uunga. Sino kaya ang kukuha ng proklamasyon? Ulan lang naman yan, walang problema. Tabi kayo, may kukuha na. Zia? Zenozia? Hindi pwede. Kinuha na. Zenoka? Anong kakayahan mo para kumuha ng proklamasyon? Ako si Kinyang, ika-negatibo 66 na ako ni Emperador Qin. Alam ko ang nakaraan at hinaharap. Makikipag-usap lang ako kay Dragon King para sa ulan. Maawain si Dragon King. Hindi niya pababayaan ang mga tao. Ang yabang mo. Samahan mo ako sa palasyo. Ang mga kin sa langit lang lumuluhod, hindi sa tao. Kinuha ko ang proklamasyon para sa zoo ito. 3 araw, magpapakita ako para sa ulan. Kailangan lang ng tulong ng tunay na Dragon Emperor. Totoo ba ang sinasabi nito? Ganun ba Asia kagaling? Talaga? Kaya ba niya? Tunay na Dragon Emperor. Master, may tanong ako. Gusto kong magtanong sa inyo. Ano ang kailangan mo sa kalagitnaan ng gabi? Diretsuhin mo na lang. Heto na, lalabas na ang tunay na intensyon. Mukhang hindi na ito ulan. Master, bakit mo sinabing kailangan ng tulong ng tunay na Dragon Emperor para umulan? Kailangan talaga ng tulong ng tunay na Dragon Emperor. Siyempre, kailangan ng enerhiya ng dragon. Para makipag-usap sa Dragon King. Paano kung hindi karapat-dapat maging hari ang Emperor ng Zhao? Ano ang ibig mong sabihin? Ang Emperor ng Zhao ay malupit, walang modo, at tumatay ng walang awa, ginulo ang bansa. Nagalit ang langit kaya nagdulot ito ng sakuna. Et Zaka. Noong nakaraan, sinugatan at nilason ang Emperor ng Zhao. Lalong humina ang kanyang katawan, nawalan na siya ng lakas. Ito ay tanda na malapit nang magwakas ang kapangyarihan ng Emperor ng Zhao. Ang lakas ng aking asawa, hindi mo alam kung gaano katatag. Master, gusto mo bang labanan ang tadhana? Ang traidor na ito, walang malasakit sa mga tao. Iniwan niya ang mga tao sa hirap at hindi niya inalintana. Ang ibig mong sabihin, hindi ko kayang pataubin ang ulan.
Ang ulan na ito, hindi mo kayang pataubin. Ang emperor ng Zhao ang hindi kayang pataubin. Dumating na ang emperor. Ang dating ng aking asawa, napakagaling. Mga kababayan, ang unang hakbang sa pagpapaulan, tipunin ang enerhiya ng dragon. Emperor, sundan mo ako. Sumama ang emperor, umalis din ang emperor. Emperor, Walang problema, lumabas ka na. Malaking bagay ang pagpapaulan, huwag kang magulo. Emperor, mukhang wala kang sinseridad. Master. Paano ba maging sinsero? Ang pagpapaulan ay napakahirap. Kailangan mong ibigay sa akin ang enerhiya ng dragon, Emperor. Naiintindihan ko. Walang problema. Lumabas ka na. ano ba itong ginagawa? Ano ba? Dragon King, ang mga mamamayan ng zoo ay mabubuti at mapayapa. Matagal na tayong naghihirap sa tagtuyot, bigyan mo kami ng ulan, o Dragon King. Vida ba? Ulan, ulan. Ulan. Tumama talaga ang kidlat. Dragon. Talagang nasumon ang dragon. Dragon. Dumating na ang Dragon King. Bakit hindi pa umulan? Baka pigatong master na to, di ba? Baka piga talaga. Oo nga, bakit hindi pa umulan kahit andito na ang Dragon King? Dragon King, bigyan mo kami ng ulan. Tingnan Montag. Umulan na. Pinagpala ang dakilang Zhao. Talagang nasumon ang Dragon King para umulan. Ang ating emperador ay tunay na anak ng dragon. Mabuhay ang emperador. Mabuhay ang emperador. Kagalang-galang na siyang guwan. Hindi na kaya ng katawan ng emperador. Maaari bang humingi ng pabor, agad kang maghanap ng isang malambot na sasakyan. Hindi ko inakala na sa ilang hakbang lamang, hindi na kaya ng emperador. Gagawin ko na ito. Magpadala ka ng mga tao na susunod sa sasakyan at iulat ang kalagayan ng emperador. Sa tingin ka hindi na siya tatagal. Kumusta ang kalagayan ng emperador? Sabihin mo agad. Sinundan namin ang sasakyan hanggang sa kwarto ng emperador. Iniwan ni Chuir ang sasakyan at pinaalis kami. Hindi pa bumababa ang emperador sa sasakyan. Mukhang naubos na ang kanyang lakas sa pagtawag ng ulan. Akala ko papatayin ko si Kinyang, pero hindi. Siya pa pala ang nagtagumpay. Baka naman. Talagang tinutulungan ako ng langit.
Ikaw, tipunin mo ang lahat ng ating tao, maghanda para sa laban, at ipaalam sa 7 bansa na maghanda para sa pagsalakay. Kapag namatay ang emperador, agad tayong sasalakay sa palasyo. Aking Panginoon, kapag sumalakay ang 7 bansa, paano kung tayo ang bantaan nila? Tanga! Nakalimutan mo ba ang lihim na sandata ni Haring Zhao? Iyak na nasa palasyo ang lihim na iyon. Kapag namatay si Haring Zhao, sasalakay tayo sa palasyo at kunin ang kanyang lihim na sandata. Kapag nakuha natin iyon, hindi tayo matatakot sa 7 bansa. Gagawin ko na ito. Report. Ano ang nangyari sa palasyo? Sabihin mo agad. May balita mula sa palasyo. Sinasabing hindi maganda ang pakiramdam ng emperador. Bukas ay walang pagpupulong. Hindi na siya makakapagpulong. Wala na siyang malay. Ang emperador, ngayon ay may balita na siya, ay mabigat ang sakit at hindi na tatagal. Nagsisimula ng magbuo ng grupo. Aray. Ang unang numero siguro ay si Ginoong Entis na. Yesed, sa tingin mo ba dapat ko pa siyang tulungan? Bukas, walang pulong. Mahal, kukuha ko ng damong pangalay. CJ, Mahal, nagwelga ka ba para samahan ako? aray, mahal. May gustong pumatay sa akin at nagbuo sila ng grupo para gawin ito. Gusto kang patayin? Alainan, Nagpapanggap ka lang. Sabihin mo na, ano ba ang balak mo? mahal. Hindi mo ba sinabi dati na hindi ako marunong magdepensa? Ngayon, susundin ko ng buong buo ang sinabi mo. Tulungan mo akong depensahan ang palasyo at ang kabisera. Para walang sinumang makasakit sa akin, ano sa tingin mo? Bakit ba ang hilig kong gawin ang lahat para sa'yo? Kunin mo nga ang plano ng depensa ng lungsod. Papakargahan ko ng bala ang lahat ng eroplano. Lahat ng bomba ay handa ng iputok. Kapag may tumangkang lumapit, gagawin ko sa kanilang pumasok. Ngunit hindi makalabas. Wow, ang galing mo, mahal. Hindi. Hindi ba't malapit na siyang mamatay? Panginoon, may ilang mga opisyal na paparito. Tatanggapin mo ba? Palayasin mo ang sila. Ngayon ay critical na sandali. Dapat bantayan ng mabuti ang mga nangyayari sa loob ng palasyo. Ang iba pang mga bagay ay hindi mahalaga. Biglang ipinasok sa palasyo ang mga pamilya ng mga doktor. Ano ito? Ginagawa nilang pilitin ang mga doktor na mamatay. Makulat ka ulit, Siege. Ulat, biglang isinara ang 4 na pintuan ng palasyo. Walang makakapasok o makakalabas. Ipinagbawal ang pagpasok sa palasyo. Mag-imbestiga ka ulit. Si. Ulat, may pumasok sa palasyo. Linawin mo, sino ang pumasok? Si matandang prinsip, siya ang pumasok. Hindi na talaga makalakad. Dinampot na lang siya at ipinasok. Pinipili si matandang prinsip na magtalaga ng kahalili. Oras na. Iyak na may nangyari kay Prinsip Zhao, ngayon na. Sabihan ang 7 bansa na palibutan ang lungsod at ang ating mga tao. Ay dapat palibutan ang 4 na pintuan ng palasyo. Pupunta ako sa palasyo para patayin ang hari. Kasama ko ang mga sugo mula sa 7 bansa upang makipagkita sa mahal na hari. Huwag kang magmalabis. Walang utos ang hari na magpakita ka. Siyang Guanhuo, lakas ng loob mo. Hindi ka natatakot. Ito ang silid-tulugan ng hari. Gusto niyo bang mamatay? Ano ka, Bea? Isang hamak na alipin lang ang humahan sa daan ko. Umaantala ang mahalagang usapin ng estado. Kaya mo bang panagutan? Umalis ka. Ayaw mo bang panagutan? Umalis ka. Ako, isang mataas na opisyal, ay may karapatang makipag-usap. Kay Ginoong Siyangbuan. Kinyang, bakit ka nandito? Umalis ka. Huwag mong abalahin ang pagpunta ko sa hari. Siyangbuan ho. Sa kalaliman ng gabi, dinala mo ang mga sugo ng ibang bansa, pumasok ng walang pahintulot. At naglakas loob ang pumasok sa silid-tulugan ng hari. Mukhang gusto mong maghimagsik. Magi Maxik? E ano naman?
May bala ako na hindi tinatablan. Anong takot ko sa mga patalim mo? Subukan mo ulit. Aray. Okay lang. Teka muna. Hindi mo alam to, no? Lanan. Tinatawag kitang traitor. Traitor sa bansa. Tinatawag kitang bully. Anong tingin-tingin pa? Sige na. Sige. Lahat tayo bumagsak. Mamatay ka. Ikaf talaga. Okay lang. Mahal na hari, nawala na ang 7 bansa. Nawala. Nawala ang 7 bansa. Linawin mo. Susunod na malaking pasok ang nais 7 bansa. Sa loob ng 10 kilometro, lahat ng gusali ay naging guho. Ang 7 bansa Ay ganun na lang nawala. Mahal na hari, nalinis na ang mga kaaway na nakapaligid sa lungsod. Ang bilis. Salamat sa mga eroplano ng Panginoon. Nang magkakatipon na silang lahat, naghulog lang ng mga bomba, at lahat sila ay namatay. Lahat sila ay namatay. Hindi lahat sila ay namatay. Oo, Galit ako para sa aking minamahal. Hindi ko na kontrol ang lakas. Sobra na. Walang nakaligtas sa 7 bansa. Ang lakas pala ng sandatang ito. Anyway, mukhang ang mga bansa ay dapat magbayad ng pinsala sa ating dakilang zoo. 8 milyong tael ng ginto. mahal na hari, hindi ba't 5 milyon lang ang sinabi noon? Gusto ko ang numerong ito. Mahal, ayaw ko nang mabuhay. Anong nangyari, mahal? Yung mga ministro kasi. Sinasabi nila na malaki ang ginagastos ng Zhao sa mga armas. Ngayon, wala nang pera sa kaban at pinipilit nila ang hari kung ano ang gagawin. Walang pera. Akala ko ano na. Sasamahan kitang yumaman, mahal. Mahal, meron ka bang mga kainan o tavern? Tutulungan kitang gumawa ng pinagkukunan ng yaman. Kumusta ang Huaman Lu? Noong huling paghalugog sa bahay ni Shangguan Hu, nalaman namin na ang Huaman Lu ay pagmamayari ng pamilya Shangguan. Ipinagkaloob ko na sa iyo ang Huaman Lu. Ibinigay sa akin. Binigay sa akin ng mahal ko ang lugar na pinakamaraming magagandang babae sa buong bansa. Ibinigay sa akin. Salamat sa iyong kabutihan para sa iyong negosyo. Bisitahin ko ang Huaman Lu, hindi ako uwi ngayong gabi. Swear. Sasabihin mo bang magsisisi ang babae kung ang lalaki ang kikita? Magsisisi kaya ang babae? Oy, boss. Kumusta, boss? Kumusta kayo? Boss, halika rito. Ito ang pinakamagandang lugar sa buong Zhao. Mga babae, bumaba kayo at ipakita ninyo sa bagong boss. Huwag kayong tumigil, patuloy lang sa musika at sayaw. Mukhang bago at madaling lokohin ang bagong boss na ito. Isa pang baso. Ang galing sumayaw. Boss, anong nangyayari? Naku, boss, anong nangyayari? Ito lang ang inihanda nyo para sa bagong boss. Lumabas na ang hindi kasali. Ikaw, dalhin mo ang libro ng talaan at ang tagatala. Sige. Magkano ang isang tela sa ibang tindahan? Ha? 50 damit ang ginagawa ng isang babae sa isang buwan. Modelo ba ang mga babae mo para sa pagpapalit ng damit? Nako, Tao. Dalhin sa hukuman at magsampa ng kaso.
Trader ka, niloloko mo pa ako. Doble ang aking titulo sa pisika at ekonomiya. Mainat si King Lian. Ikaw na ang bahala sa pagbabantay sa tagatala para sa akin. Dapat malinaw ang pagpasok at paglabas ng pera. Araw-araw dapat mag-check ng talaan. Sundin ka upo, amo. Si Hong Ying ay matapang. Ikaw ang bahala sa mga babae. Siguraduhin nilang alagaan ang mga bisita para kumita tayo ng malaki. Sundin ka upo, amo. Amo, ano po ang ginagawa ninyo? Gusto kong gumawa ng Ano po ang IP, mahal na hari? Ano? Ang Flowerful Tower ay nakakasagabal sa daanan sa kapital. Kaya maraming reklamo ang mga tao. Hindi pa malinaw ang detalye. Samahan mo akong tingnan. Hoy, huwag kayong magsiksikan. Ako rin, ako rin. Lisa, ang Flowerful Tower, hindi ba dapat gabi lang ito nagbubukas? Bakit ang daming tao sa araw na ito? Hindi pa malinaw ang detalye. Pasok tayo at tingnan. Tara, Huwag kayong magsiksikan. Pumila kayo. Huwag kayong magsiksikan. Ako. Nauna ako, bigyan niyo ako. Ano ba ang pinagsisiksikan nyo? mahal. Tingnan mo itong face mask. Pagkatapos gamitin, mas makinis pa sa itlog ang mukha mo, mahal. At itong sabon, ang bango. Pati itong wig. Wig! At nail art. Hoy, tigil-tigilan nyo. May magsasabi ba sa akin? Ano ba itong The Empress Tal sa harap ko? Sabi ng amo, ay daw ito. Ito ay tatak na kayang gawing 10 ginto ang isang pilak. At kung mahal ka ay dumating ka mamaya, makikita mo pa. Ang musical ng The Empress Tale, kahit ang pinakalabas na upuan, Ay mabebenta ng 5 ginto. mahal na hari. Tahimik. Hindi ba't malalaman ng lahat na babae ka? Nasaan ang amo nyo? Nandiyan. Akin. Mahirap din ang buhay ng amo. Alam mo ba kung magkano ang kinikita ng Flowerful Tower sa isang araw? Magano? 60,000 tile. At sinabi ng aming amo, magbubukas pa ng 100 sanggay. Ang galing naman.